Because ang Ginoo, dili siya mamak. Di siya mabugal-bugalan. Nga kana bitang mo ingong kag tigsimba ka, pero Lunes paingog Sabado, nagbuhat kag sala. Basin inig kamatay nato, ala nga nung impierno man ko napadulong. Nga gadi group man ko. Because ang Ginoo day igsuon, nangita siyag mga tao nga tinuod. Imbis unahon na to si Lord, imbis siya atong priority, gi-priority na to atong trabaho, gi-priority na to atong negosyo. Nag-think ta, mauni mo buhi na to. We dug our own cisterns. Kay mauni akong source. Nalimot ka sa tinuod na source, mao ang buhi nga Dios. Gusto tag kinabuhi, nakitagyud maning kamot. Kay kinahanglan ko, di ko maning kamot, wala. Nalimot ka. Nga sa imong paghimo sa imong kaugalingong source, imo nang gineglect ang pinaka-source. Mao ang buhi nga Dios. Second, ingon ang pulong sa Ginoo, have you not brought this on yourselves by forsaking the Lord your God when He led you in the way? Naay instruction si Lord through the prophet Jeremiah. The same with us today. The instructions of the Lord today will come from your pastors, will come from your D group leader, will come from you reading the Bible. Makabasa man ka sa Bible. Naay mga instructions si Lord when you read that. What happened was here, they forsake the Lord. You need to answer God's call to others, maybe sa imong family members, dili ka kapuyon og may nila. Usahay no mo give up ta sa tong bana. Mo give up ta sa tong asawa, mo give up ta sa tong anak. Bahala na ang church anak niya. Of course not. Tungod kay ang family, ang manubag ana ang papa. Next ang mama. Dili gyud ang church. Maunsa ang imong mga anak igsuon, dili ang church manubag anak, ikaw. That's the very reason why discipleship should start at home.